Okay, dito ngayon tayo sa LTO. So, renew ako ng lisensya, then magpapa-pro na din. Yan. Okay, so ayan, bago kayo pumunta dito, secure nyo na yung mga kailangan. Yan. So yan, itong papel na to is ibibigay sa inyo pag nandito na kayo sa mismong LTO. Yan, so pipila pa nyo yan. Pero ang kailangan nyo i-secure is itong online validation exam. So pupunta kayo sa portal nyo, tapos iti-take kayo ng exam. So dito ilalagay ko yung yung sample nung sa akin. Tapos yan, ipapaprint nyo yan. Then PIN number. Yan. Then yung medical ninyo. So ayan yung mga papers na kailangan yung secure bago kayo pumunta rito sa LTO. Yan. Tapos yan, fill up nyo lang yung bibigay sa inyong form. So ayan, para makuha nung online validation exam, login na kayo sa LTMS portal ng LTO. Yan, so yung details nyo, lagay nyo lang, then type nyo lang yung security code nya. Yan. Tapos sign in kayo. So yan, after nyo mag-login sa account ninyo, yan, punta kayo dun sa may e-learning sa taas. Yan, e-learning. Tapos ayun, yung CDE online, yan, validation exam. Tapos yan. So dito nag-display na sa akin yung result ng akin kasi nakapag-exam na ako. Pero yung sa baba, yan, makikita nyo dyan yung start examination. Tapos dito naman, pwede ba na itong i-click para makita yung mismong certificate nyo na pwede nyo nang i-print. Ayan. So ito yung result nung sa akin. Tapos dito naman, so makikita nyo dito na 80% or at least 20 na correct answer out of 25 questions yung kailangan nyo makuha para makapasa kayo. Ayan. So wala naman limit sa pag-answer ng questions. Tapos yun nga, click natin para makita natin yung mismong certificate natin na nakapasa tayo. Yan. Tapos yan, ito na yung kailangan yung i-print. Yan. Para ibigay sa LTO pag kukuha na kayo ng renewal or magpapapalit na kayo ng license nyo from non-pro to pro. Yan. So yung isa sa mga requirements nila. Tapos pagkatapos nun, close nyo lang. Yan. So pwede nyo nang ipaprint yan. Okay, so ayan, fill up lang nung binigay sa inyong form. Tapos ayun nga, yung online nyo na exam, printed. Tapos PIN, the signature tatlo. Then, yung medical ninyo. Yan, tapos signature din yun sa tapat ng picture ninyo. So yan, so ito lang yung sasabit ninyo para dun sa application ninyo. Tapos mamaya mag-exam na. Then ayun. So ayun, after nyo masubmit yung mga papers ninyo, punta naman kayo dito sa bibigyan kayo ng, so depende siguro sa office ng LTO ng branch na pinaganahan nyo. Pero dito, binigyan ako na ng papel, then waiting na lang sa cashier. So nandyan yung mga fees na yan. So ipopost ko yan dyan kung ano yung mga nandito sa dito. So yan, waiting tayo sa pagbabayad. So ayan, natawag tayo. So 100 pa lang yung binayaran natin dito. Ayan, siguro sa exam pa yun. So hindi pa yung mismong bayad sa renewal natin. So waiting ulit tayong tawagin. So ayan, 2:30 na. So nag-start naman tayo sa mga past 1 na. So kumuha pa tayo ng medical. Tapos ako nagpag-ayos ng mga papers natin. So nakapass ko tayo dito sa LTO, mga magtuto na rin. So ayan, waiting na ulit tayo. So okay, after nung mag-payment ng 100, so in-update lang yung picture natin dun sa para sa license natin. Then ayan, diretso tayo sa examination. So dito pala tayo sa San Pablo Licensing Center. So diretso na tayo sa exam.
So yan, aakyat tayo dito sa examination room nila. So, examination room. So, hindi na ako magbibideo dito, hanggang dito na lang. So, ayan, pasado naman tayo. Pero yan, tip ko lang para dun sa mga kukuha ng driver license na papalit from non-pro to pro. Mag-review kayo tungkol sa mga batas, lalo na dun sa mga mag-handle ng mga PUBs or sa mga tricycles, kasi may ma-encounter kayong questions doon na wala dun sa non-pro na questionnaire. So, ayan nga, ayun yung kaibahan ng non-pro sa pro na examination. So, may mga masasama ng batas. Kaya medyo mag-review kayo ng konti doon. Lalo nga yun nga, sa pag-handle ng mga PUBs, mga tricycles. So, ayun yung mga kasama dun sa na-encounter ko na questions. Kaya, ayun, most probably, ayun yung mga nakuha kong mali dito. Kasi hindi ko siya ni-review talaga. So, ito, ang inano ko lang is, parang yung kumuha ako ng non-pro. So, nung kumuha kasi ng non-pro, isa lang yung naging mali ko. Kaya, ngayon, medyo confident ako na baka yun din lang yung exam. Pero, ayun nga, ang mali ko lang is may mga sasama na palang ibang questions na wala dun sa non-pro questionnaire. So, ayan, extra review kayo. Lalo nga, ayun nga, yung pro natin is mag-e-evolve na from non-pro. So, pwede na tayo mag-handle ng mga PUBs or kung ano man na nagre-require ng professional license. So, ayun lang, tip ko lang dun sa sa mag-exam ng pro. Review kayo ng konti doon. Pero kung okay naman kayo ng non-pro, hindi kayo pabagsak dito. Yan. So, karamihan pa rin ng kasama doon sa exam is kung ano yung nandun sa non-pro na exam. May mga na-add lang para doon sa mga pro. Gaya nga ng mga batas-batas na kailangan. Yan. So, review kayo doon kung medyo alanganin kayo. Okay, so done na tayo. So, ayan, huwag niyong kakalimutan itong mga to. Kailangan nyo yan. So, tapos tayo sa examination room. So, pass naman tayo. So, window 5. Okay, so after ng examination, so dito tayo sa evaluator. Sinabit natin yung ating papers. Then after that, tinawag na tayo sa cashier. Nagbayad tayo ng sa cashier. Tapos nagbayad tayo ng 685. So, yan, waiting na lang tayo matawag. So, yan, after ng-examination natin, tapos magbayad na tayo dun sa cashier. So, yan, tinawag naman natin para sa releasing ng ating driver's license. Yan. So, ayun lang yung mga requirements natin para makapag-renew at makapag-change tayo ng non-pro to pro. Yan. So, yan. Include ko lahat yan ng mga papers na kailangan at yung mga steps na gagawin ninyo. Okay. So, ayan. Na-release na yung natin. Driver's license natin. So, ito na yung bago. So, updated na yung mukha natin. Yan. Medyo mapusyaw yung print ngayon ng ng driver's license. So, iba na yung design niya. Tapos, ayan yung ating binayaran. So, bukod to dun sa 100 na una natin binayaran, examination fee siguro yun. So, binayaran natin yon bago tayo mag-exam. Yan. So, hapon na ngayon. So, na-release sa atin ng alas 3. Yan. So, mga around 2 hours lang tayo dito. Wala masyadong pila dito ngayon. Pinta natin. So, Monday to. May 11. Yan. So, walang masyadong pila dito sa LTO Licensing Office sa San Pablo City. Yan. So, yan. Good. Tapos na tayo. So, ayan, kung wala pa kayong LTMS, yan, pwede kayong dito, magawa. Tapos, ayun, may free wifi naman dito para ma-check nyo rin kung sakali meron na kayo. May kailangan ayusin sa LTMS ninyo o sa account niyo sa portal ng LTO. Yan, makakapag-access kayo dito sa San Pablo City Licensing Center. So, may free wifi sila dito for 1 hour. So, makapag-edit pa rin kayo. So, may mag-assist naman sa inyo dito kung kailangan nyo. So, ayan. Tapos na tayo. So, uwi na tayo. Yan lang naman tayo. Tatawid lang tayo. Malapit lang kasi tayo dito sa
LTO San Pablo. Yan. So ayan, wala masyadong tao nang punta natin ngayon. So uwi na tayo. At dito na tayo tumawid. So malapit lang naman tayo dito eh. Kaya hindi rin ako umaga pumunta. Yan. Pumunta ako sa tanghali na, alauna na. Yan. So, ayan lang yung LTO licensing office dito sa San Pablo City, Laguna. So, lalakad lang tayo, doon lang tayo nakatira sa parte na yun. Mainit lang tayo. So naging mabilis lang yung proseso natin ngayon. Wala namang naging aberya. So bago kasi tayo pumasok ng LTO, inasikaso na natin yung mga requirements. So dinala na natin. Yan. So explain ko sa inyo habang lalakad tayo pa uwi. Diyan lang naman tayo nakakatira sa kabilang kanto dyan. So ayun lang yung LTO. Malapit lang sa amin. So ayun nga, before kayo mag-proceed ng LTO, kayo magpaparenew or mag-change na ang driver's license nyo from non-pro to pro. Yan, make sure na nakapag-exam kayo online. So yung sa LTMS o yung sa LPO portal, yan, dapat pasado kayo doon, tapos pa-print nyo yun. Then after nun, kuha kayo ng medical. So medical around 600. Then kailangan nyo ng TIN para sa pro. Yan. So pa-xerox nyo na rin yun, back and forth, front and back pala. Pa-xerox nyo lang yun, kasama yung sa dadalhin nyo na requirements. Yan. Tapos bibigyan kayo ng form doon, ilapan nyo lang, tapos yun, submit nyo lang. Then after nun, magbabayad kayo ng 100 for examination. Yan. After nyo magbayad, tatawagin na kayo dun sa papipilahin na kayo dun sa evaluation, ay sa examination. After nyo mag-exam, pagpasado na kayo, yan, dito tayo. Punta na kayo sa evaluation. Yan. Tapos after ng evaluation naman, yun, punta naman kayo dun sa payment. Yan, babayaran nyo na yung 685 para dun sa license nyo. Then after nun, hintayin nyo lang, tatawagan naman kayo para sa releasing. Yan, after nun, so ayan na, kuha nyo na yung inyong driver's license. So pro na siya, pro. So ayan, dito lang tayo. So malapit na tayo dito. Dito lang kami sa loob. So thank you, yun lang. And thank you sa panonood.